Gabi na naman, oras na ng pagtakas ng dalawang bata sa kanilang tahanan. Ang magkapatid na sina Peter, 8 anyos, at Eros, 6 na taong gulang. Nag-uunahan ang mga paa nila sa pagtakbo patungo sa isang lugar. Wala silang pakialam kung magkandara pa man sila sa maputik na daan. Ang mahalaga ay makarating sila sa gusto nilang puntahan, ang Moraco Village, kung saan nakikita nila ang mga batang naglalaro, naghahabulan at nagtatago-taguan sa liwanag ng buwan. Hindi naman sila nabigo nung gabing iyon. Muli ay nadatnan nila ang mga batang kasing edad nila, masasayang naglalaro. Isa ang nakapansin sa kanila, ang batang lalaki na nakilala nila sa pangalang Mimo. Sinanyasan sila nitong lumapit. Nagtinginan ang magkapatid, tapos ay nagtanguan at magkasabay ng lumapit sa mga naglalaro. Nakihalo sila sa kanila, nakigulo at nakisaya. Masayang masaya sina Peter at Eros. Hindi nila alintana ang paglipas ng oras. Ilang sandali pa ay narinig nila ang malakas na boses ng nanay Iska nila. Tinatawag sila nito. Alam nilang hudyat na iyon para tumigil na sila sa paglalaro at umuwi. Alam din nilang mapapagalitan sila, pero inihanda na nila ang mga sarili. Sa kanilang pag-uwi ay nakasalubong na ni Peter at Eros ang kanilang ina. May dala itong pamalo. Inaasahan na nila na bubungangaan sila nito habang pinapalo ng manipis na kahoy. Bagamat manipis ay ramdam pa rin ito ng magkapatid sa puwet nila. Gayunpaman, hindi sapat ang pagbubunganga at pagpalo ni Iska para mapigilan ang dalawang anak sa paulit-ulit na pagpunta ng mga ito sa Moraco Village. Kahit ipinaliwanag na niya na hindi dapat lumalabas ang mga bata sa oras ng gabi. Madilim na, delikado ang paligid, maraming masasamang elemento, maging ang tao na posibleng makapagdulot sa kanila ng kapahamakan. Tumatango at yumuyuko lang ang dalawang bata sa tuwing sila ay pinaghagalitan. Pagdating ng Tatay Nardo nila galing sa trabaho ay pinagsabihan din sila nito. Habang magkatabing nakahiga ang mag-asawa ay pinag-usapan nila ang mga anak. Ani Iska, habang lumalaki ang dalawa ay mas nagiging pasaway ang mga ito. Nung una ay napagsasabihan pa nila, ngunit nitong mga huling araw ay patuloy pa rin nagpupunta ang mga ito sa ipinagbabawal nilang lugar at mas dumadalas pa. Mukhang hindi na talaga nila sila mapipigilan. Hinawakan ni Nardo ang kamay ng asawa at sinabi, "Ano man ang mangyari ay kailangan nilang magpakatatag, kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili." Umiyak si Iska at sinabing hindi niya kayang mawala sa piling nila ang dalawang bata. Inilagay ni Nardo ang ulo ni Iska sa braso niya at hinaplos ang buhok nito. Sinabi niya na ang dalawang bata ay may sariling kapalaran. Kung ano man ang nakatadhana sa mga ito ay dapat nilang tanggapin. Ngunit habang nasa puder pa nila ang dalawa ay mananatili silang ama at ina sa mga ito. Mananatili silang magulang na walang gagawin kundi ang mahalin sila at gabayan sa lahat ng oras hanggang sa kayanan nila ang kanilang mga sarili. Muli ay magkasama na namang nagtungo ang magkapatid sa Moraco Village at nakipagsaya sa mga bata roon sa oras ng gabi. Walang pakialam sa galit ng nanay at tatay nila. Wala ring pakialam sa kahoy na lumalapat sa mga puwet nila sa tuwing masusundan sila ng ina. Basta walang ibang nakakapagpasaya sa kanila kundi ang pakikipaglaro sa mga kapwa batang naroon. Dahil doon ay nabuo ang pasya ni Iska. Babantayan na niya ang mga bata sa oras ng paglabas ng mga ito. Hindi na niya hayaan na muli silang makapuslit at magtungo sa lugar na yon ay pinagbabawal niya sa kanila. Hindi na siya papayag. Dahil nga sa mahigpit na pagbabantay ni Iska ay hindi makatakas ang dalawang bata. Malungkot na nakatalungko na lang ang mga ito sa kwarto nila. Parehong walang laman ang isip kundi ang masayang paglalaro sa Moraco Village. Ilang gabi silang ganun. Ilang gabing binantayan ni Iska ang mga anak at ilang gabi ring nabalot ng lungkot ang magkapatid. Hating gabi, tulog na ang mag-asawa. Ang dalawang bata ay gising pa. Naalimpungatan si Iska sa ingay na narinig. Tila mga yabag na papalapit sa bahay nila. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Nang hilakbot siya sa nakita, napakaraming bata. Nagmamadali niyang binalikan si Nardo sa higaan at kinising.
Halos magkandabulo siya sa pagsasabi sa kung ano ang nakita niya sa labas ng bintana. Mga batang maitim na lahat halos ay kamukha ng dalawang anak nila. Lahat ay nakatingin ng matalim sa bahay nila. Tila ba hindi nagustuhan ng mga ito ang hindi nila pagpapalabas sa dalawang bata. Napalunok si Nardo nang makita ang sinasabi ni Iska. Gumapang din ang kilabot sa katawan niya. Kinatok ng mag-asawa ang silid ng lolo ni Iska na isang matandang albularyo. Sa kanila rin ito nakatira. Takot nilang sinabi ang nakita. Tumango-tango ang albularyo at sinabi sa mag-asawa na ito na ang kinatatakutan nila. Ngunit kailangan nilang harapin. Noon pa mang mapulot ni Nardo ang dalawang bata sa kakahuyan, ay sinabihan na niya ito na ibalik doon ang dalawang bata kung saan niya natagpuan ang mga ito. Dahil ang mga ito ay hindi ordinaryong mga tao. Sila ay mga batang engkanto na posibleng naligaw lamang sa gubat at walang matandaan dahil sila ay nasa ibang mundo na. Napayuko si Nardo. Iniuwi lang naman daw niya ang dalawang bata sa kagustuhan niyang magkaroon sila ng anak ni Iska. Alam niyang matutuwa si Iska sa desisyon niyang yun at hindi naman siya nagkamali. Sa sandaling panahon ay inari na nilang tunay na mga anak ang dalawa. Napailing ang matandang albularyo. Hindi raw siya nagkulang ng paalala sa mag-asawa na darating ang oras na ito. Nahahanap-hanapin ng dalawang bata ang lugar ng mga engkanto, ang Moraco Village, at hahanapin din sila ng kanilang mga kalahi. Kung noon daw ay hindi siya pinakinggan ng mag-asawa, sana raw ay pakinggan na siya ngayon. Pakawalan na nila ang dalawang bata nang sa gayon ay hindi sila gambalain ng mga kalahi nito. Ang mga kalaro nito na doble ang lakas kumpara sa karaniwang tao. Mapapahamak lamang sila kung patuloy nilang kukupkupin at ilalayo ang dalawang bata sa tunay nilang mundo. Nagtinginan ang mag-asawa, parehong malungkot. Alam nila na wala na silang mapagpipilian. Inilabas ng mag-asawa sina Eros at Peter. Iniharap sa mga batang engkanto na nakapalibot sa bahay nila. Napawi ang matatalim na tingin ng mga ito nang makita ang dalawa nilang kalaro at kauri. Sina Peter at Eros naman ay parehong yumakap sa mga itinuring na magulang, tanda ng kanilang pasasalamat at pamamaalam. Ngunit bago umalis, ang dag-isang kamay ng magkapatid ay humawak sa tiyan ni Iska at hinaplos iyon. Nagtaka si Iska. Nagkatinginan silang mag-asawa. Matapos iyon ay kumaway na ang dalawa at masayang sumama sa mga batang engkanto. Lahat sila ay nagtakbuhan palayo habang naghahagik-kikan. Masayang masaya. Pinahid ni Nardo ang luha ni Iska at inaya na itong pumasok sa loob ng bahay nila. Sa pagdaan ng mga araw ay hinahanap-hanap pa rin ni Iska ang kanyang mga anak. Ngunit nasa tabi lang niya si Nardo at laging pinapaalala na dapat silang maging masaya kung saan masaya ang itinuring nilang mga anak. At dapat din silang maging masaya sa piling ng isa't isa, hindi man sila magkaroon ng anak. Nang biglang makaramdam si Iska ng pagkahilo, tila naduduwal siya. Hindi nagtagal at nakumpirma ni Iska na nagdadalang tao siya. Hindi niya maipaliwanag ang sayang naramdaman. Ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya dati ay may problema siya sa matris, kaya malabo siyang magkaanak. Ngunit naalala nila ang paghawak ng dalawang bata sa tiyan niya. Naisip nila na ginawa ng mga ito ng paraan na maayos ang problema niya sa matris, kaya't ngayon ay nagawa na niya magbuntis. Magkakaroon na sila ng anak ni Nardo. Tuwang-tuwa ang mag-asawa. Naiiyak silang dalawa sa tuwa na hindi sila iniwan ng kanilang mga anak sa kalungkutan. Makalipas nga ang 9 na buwan, ay nagsilang ng isang sanggol na babae si Iska na bumuo sa kanilang pamilya. Sina Peter at Eros ay tuluyan ng hindi nagparamdam sa kanila habang ang Moraco Village ay sinasabing naglaho na, wala nang nakakakita. Ngunit ang iba't ibang kwento ng mga engkantong naninirahan doon ay nakatatak na sa isipan ng mga taga-baryo, maging sa puso ng mag-asawang Iska at Nardo.